Hey warriors! Ngayon ay pupunta na naman tayo sa aming bukid. Siya ang ina ko, may dalang bayong, nahirapan kasi madulas ang daan. Siyempre, tatawid pa kami ng ilog. Siya naman ang ama ko, may dalang bukag. Bukag ang tawag niyan sa amin. Sisidla ng farm produce. At ito naman ang aming sitaw farm. At ito na ang aming ginger farm. Kita nyo naman, malalago ang aming luya, malulusog, at napaka green ng mga dahon. At tingnan nyo yung mga rhizomes nya, nag-develop naman ng maayos. Mga 7 months from planting pa lang ito, so hindi pa to masyadong mature ang mga rhizomes. Tingnan nyo, may bulaklak. Pag may bulaklak ang luya, ibig sabihin maganda talaga ang tubo. Pag mas maraming bulaklak kada puno ng luya, mas maganda talaga ang tubo ng luya. Mas malalaki ang mga rhizomes. Nung last cropping seasons namin, mas marami talaga kaming nakikitang bulaklak. Sa bawat puno ng luya, mga 4 hanggang 5 bulaklak. So, ibig sabihin, mas maganda talaga ang tubo ng luya noon. At ito naman, okay naman. Hindi ka nalugi sa ganito kalaki na rhizomes. Sa mahal pa naman ang presyo ng luya ngayon, 'di ba? Sa ibang lugar 300 pesos per kilo, 'di ba? Ang mahal na. So, kung may 1 hektarya kang ginger farm, siguro milyonaryo ka na. Ito ng amin, malaki din naman tong farm namin, ginger farm namin. Hindi lang visible kasi marami ng mga damo. Hindi na namin inalisan ng mga damo kasi harvesting season na. Okay lang yan. Hindi na yan makaka-apekto sa tubo ng luya kasi i-harvest na. Usually, ganyan naman talaga yung ginagawa namin. Pero kung tumutubo pa lang ang yung luya, mga 2 months to 7 months, dapat talaga malisan ng mga damo ay para mag-develop ng maayos ang yung luya. Siyempre, naabunuhan na rin ito ng 1 beses lang. Okay na din yun. Pero usually, mga 1 hanggang 3 beses talaga mag-abono ng luya para maganda talaga ang tubo. Ito palang lupa na tinamnan namin warriors ay hindi loam soil. Medyo clay siya. Clay. Buhaghag naman pag tag-init, pero pag tag-ulan, medyo maputik at malagkit yung lupa. Pero okay na rin yun kasi nakasurvive ito nung panahon ng tag-init. Mga halos 2 buwan na walang ulan. Wala talagang ulan kahit 1 beses. So, napakahirap nun para sa luya. Pero dito nakasurvive siya kasi sa uri ng lupang tinamnan. Medyo moist kasi siya dito. Medyo moist yung lupa. At napapaligiran din ito ng mga saging na nagbigay lilim or shade sa mga luya. Ito kasing luya ay hindi gusto yung full sun, yung nainitan talaga buong araw. Ang gusto niya, partially shaded, yung hindi masyadong naiinitan. Hindi rin yung fully shaded. Kasi pag fully shaded, wala nang araw na wala nang sunlight na makakapasok sa yung farm. Tingnan nyo, may mga pinkish at puti pa na mga rhizomes. Hindi pa yon mature. Pero okay na rin yan. Sa ibang bansa nga, yung ina-harvest nila, yung hindi fully mature. Pero dito sa atin, usually, yung fully mature na talaga na luya kasi hindi ito madaling mabubulok kapag ini-stock, lalo na sa mga palengke. Ito palang luya namin warriors ay Hawaiian variety. Hindi ito yung native. Yung native talaga mas maliliit talaga ang ngayon.
Tingnan niyo warriors, oh. May bulaklak, maganda naman, maraming mga dahon. Maganda naman ang tubo. May mga ibang videos pa kami sa Channel Warriors na nagpapakita kung paano kami magtanim ng luya, paano kami mag-abono ng luya, paano kami mag-alis ng mga damo, paano mag-harvest ng luya. Ito palang ama ko warriors ay mga mahigit 40 years ng ginger farmer. Pero traditional lang. Hindi na siya nag-aabono. Yung ano lang, inalis siya ng damo, nag-earthing up, or yung binubungkal ang lupa around the ginger plant para mas mag-develop ang mga rhizomes. Okay naman kahit traditional. Sa aming Channel Warriors, may makikita kayong mga videos kung paano kami nagtanim ng luya, ano ba ang kailangang ihanda bago magtanim ng luya, paano kami mag-abono ng luya, paano kami mag-alis ng mga damo, paano mag-harvest. May mga harvesting videos kami dyan. Marami kaming harvesting videos. Ito ay para maging successful din kayo sa inyong ginger farm. Sa inyong ginger farming. Kasi may mga iniwasan din itong sa ginger farming. May mga sakit din at mga peste ang luya. Pero hindi naman masyadong marami ang sakit at mga peste ng luya gaya kumpara sa iba pang mga crops. Ito, inaalisan namin ng mga dahon. Kung fully mature na ito, hindi na hassle. Wala nang hassle. Kasi wala nang mga dahon. Sa inyo dyan warriors, kung may mga suggestion kayo, kung may mga experience kayo about ginger farming na naging matagumpay talaga yung pagtatanim ng luya, maaari mong ibahagi sa comment para makita din namin. Kung nagustuhan mo ang video na ito warriors, mag-like, maaari mong i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel at marami kaming mga videos dyan na pwede mong mapanood. Hanggang sa susunod warriors, maraming salamat. Happy farming!